Hi guys, today isi-share ko sa inyo itong tatlong perfumes na pinadala sa akin ng isang French perfume brand na nandito na sa Pilipinas. Medyo matagal na sila dito, and this is the Yves Rocher. Thank you very much, Yves Rocher Philippines, for sending me these 3 bottles, and nag-enjoy ako dito. Alam nyo, pag nasa France kami, lagi kong nadadaanan tong store na to, nag-aamoy-amoy ako sa kanila. So, unahin muna natin tong, hopefully, ma-pronounce ko silang lahat ng maayos. Ilalagay ko naman dito yung pangalan ng perfume para kung magustuhan ninyo yung pagkaka-describe ko, then ipakita nyo lang sa store, bilhin nyo na siya, okay? So, unahin muna natin tong Comme une Évidence. And ito yung bottle itself, ito naman yung box niya. And this is a floral chypre na perfume. So sa initial na spray, ang green na rose na ang sparkly, youthful and fresh. Meron siyang patchouli, pero ang linis ng scent nito. Actually, kung hindi ko nabasa yung notes, hindi ko iisipin na meron siyang patchouli. Ang naaamoy ko lang sa kanya is may pagka parang green siya na rose. Floral siya, guys. Halos lahat naman silang tatlo floral sila. Pero meron din itong citrus na note. I could see teenagers, college students pataas wearing this. Pwede siyang ipang blind buy na pangregalo. This is good for everyday. And yun nga, pwede mo siyang parang easy reach na perfume dito sa weather natin sa Pilipinas all year round. This is classy, feminine, and clean. Hindi ka magkakamali dito sa Comme une Évidence. So, dito naman tayo sa L'Evidence, The Evidence. So, ito yung box niya. Ito naman yung pinaka-perfume. Ito, nagamit ko to yesterday. Pero mamaya ko i-share sa inyo yung experience niya. Basahin ko muna yung notes ko while I was testing this perfume. So, floral siya, pero matamis. So, inispray ko to kanina sa tissue para maamoy ko siya ulit. Ang weird, kasi pag nasa skin mo siya or nasa damit mo siya, amoy floral lang siya. Pero parang niloloko ako nito eh. Meron siyang sweetness na parang Baccarat Rouge 540 pero nawawala. Tapos bumabalik. Parang pag ganun-ganun lang siya. Parang pag in-spray mo siya, huy, yung tamis niya parang amoy ni Baccarat Rouge 540. Parang, hi! Tapos mawawala siya. Kaya if you would read yung review nitong L'Evidence, may mga nagsasabi na ayaw nila kasi ang tamis niya, super tamis siya. Pero wag kayong ma-put off doon. Pumunta kayo sa store, ispray niyo siya sa skin niyo, ispray niyo din siya sa damit niyo. Para maamoy niyo yung notes na lalabas sa skin, notes na lalabas sa damit. Kasi yung tamis niya, I don't know kung, kasi syempre body chemistry, no? I don't know kung sa iba parang nag-i-stay siya. Or sa kagaya ko, sa experience ko, parang nag-high lang siya, tapos mawawala siya, okay? So while I was testing this perfume, etong L'Evidence, matamis siya. So parang iniisip ko, okay, super tamis niya, hindi ko siya masyadong magugustuhan. But going back dito sa notes, sabi kasi sa box nito, naka-center siya sa magnolia. Pero may naaamoy din akong rose. And meron siyang peach, and meron din siyang patchouli. So may pagka-fruity talaga siya. High school, college, pataas, pwede siya. Parang ang girly-girly nitong perfume na to. Kasi nga, floral sweet siya. Ito yung pabango ng friend mo na ang girly, ang linis, ang fun kasama. Some people say it smells like Chanel Chance na Outendre. Yung kulay pink na variant dun sa Chance na line ng Chanel. Maybe a little bit. Kasi nung tinetest ko to while I was writing my notes, hindi yun yung perfume na pumasok sa isip ko. Pero nung nabasa ko na sa ibang reviews, eto yung naamoy nila, medyo nagigets ko naman. Medyo nahanap naman na siya ng ilong ko. Pero sa experience ko, hindi talaga siya yung unang pumasok sa isip ko. Nung tinetest ko siya, while I was writing my notes, para siyang pinaghalo na Givenchy na Irresistible and also nung Zara na Red Temptation na Summer. Kasi naaamoy ko nga yung parang Baccarat Rouge 540 pero may pagka parang fruity floral siya na type. So nung ginamit ko to yesterday, so eto yung actual wear na nasa labas ako. Pag ini-spray ko siya, yung nakakaamoy sa kanya, ang reaction is, ang bango niyan. Ano yung perfume na gamit mo? So nababanguhan yung mga tao sa paligid ko. And I won't lie, guys. You've smelled it
before. Familiar siya. Familiar siya na perfume, pero magandang familiar na perfume. Bagay na bagay siya talaga sa weather din natin, kagaya nung Comme Un Evidence. So this time, while gamit ko siya, ang naaamoy ko sa kanya is para siyang si Gucci Envy Me. Parang sikat na sikat yon dati. I don't know kung discontinued na yung perfume na yon, pero medyo mahirap na siyang hanapin. Pero ito, mas softer to, lalo nung nag-dry down. And mas gusto ko siya. Kasi scent memory, medyo parang natatapangan ako masyado sa floral na notes nun. Parang aantayin mo pa yun na parang tumagal ng konti para ma-appreciate mo siya. Sobrang lakas ng perfume na yon. Malakas din to, guys. Pero mas sabihin na natin mas maganda yung pagkakatimpla niya. 9 hours siyang nag-last sa skin ko. Naligo na kasi ako, guys, pag uwi ko eh. So, I think kung hindi ako naligo agad, it could probably last, stretch na to, siguro 12 hours. Now, body chemistry ko to, guys, ha? Kasi baka sa iba, mahinaan kayo dito, inumin lang ng skin ninyo. Yesterday, nung gamit ko siya, naaamoy ako nung tao sa paligid ko. And actually, even sa skin ko, dito sa arm ko, habang inaamoy ko siya, hindi ko kailangang idikit masyado yung ilong ko para maamoy ko siya. Naaamoy ko talaga siya. This is fresh and luminous na perfume. Okay siyang pang everyday kung gusto niyo yung mga fruity, sweet, floral na combo na perfume. And ayun nga, yung sweetness niya, yung parang matamis na parang Baccarat Rouge 540, sabi ko sa inyo talaga parang minsan lumalabas, minsan hindi. Minsan parang floral lang talaga yung naaamoy ko sa kanya. This is a very interesting na perfume, pero I love it. Kasi habang gamit ko siya, habang ini-spray ko siya, gaya nga na sinabi ko kanina, yung mga nakakaamoy nito sa akin, nababanguhan ng tinatanong ako kung ano yung perfume na gamit ko. Last na bottle na pinadala nila sa akin, this is the Mon Evidence. And yan, ito yung box niya, ito yung pinaka-perfume itself. Nung tinetest ko silang tatlo, actually siya yung mas gustong-gusto ko. Why? Because even though youthful pa rin siya, compared dito sa unang dalawang perfumes, mas matured siya ng konti sa kanila. Pero youthful pa rin. Fun and youthful pa rin siya. And I thought, mas parang appropriate siya yata sa age ko. But then, nung nagamit ko nga yung L'Evidence yesterday, ang ganda ng experience ko sa kanya. So, ang hirap sabihin, guys, kung ano yung magugustuhan ninyo. So, mas maganda dumaan kayo sa store, i-test ninyo sa skin, and i-spray din ninyo siya sa damit ninyo para makita ninyo yung lalabas na mga notes and mahanap ninyo kung ano yung gusto ninyo sa kanilang tatlo. So, etong Mon Evidence, this is Chypre na perfume. This one naman has rose and again patchouli, pero may juicy mandarin siya and vanilla. Ang sparkly niya, youthful din siya, pero gaya nga ng sinabi ko kanina, mas matured siya dito sa dalawang naunang perfumes. Some say kaamoy niya si Miss Dior Cherie or Simone Paris by YSL, pero sa skin ko, ang kaamoy niya, and all throughout na, nung medyo after 5 minutes sabihin na natin na tinetest ko siya, kaamoy na siya ni Coco Mademoiselle, pero mas sparkly and mas less yung patchouli. So, mas talagang bagay siya dito sa weather natin sa Pilipinas. Kasi sometimes, may mga nakakasalubong ako na ang gamit na perfume is yung Coco Mademoiselle, lalo na pagka mainit or napapawisan na sila, parang it's too strong, it's too much. Pero eto nga, Mon Evidence, hindi siya ganon. Mas appropriate to sa mga nasa 20s pataas. This is a simple and elegant na perfume. You can't go wrong with these 3 bottles na pinadala sa akin ni Yves Rocher. Gaya ng sinabi ko kanina, pumunta kayo sa store, amuyin ninyo siya. Actually, marami silang perfumes eh. Pero etong tatlo, I think meron kayong magugustuhan kung hindi silang tatlong lahat, at least 2 sa kanila. Thank you, Yves Rocher Philippines, for sending me these 3 bottles. And dahil ang generous nila sa akin, ipapamigay ko sa isang viewer ko itong Comme Un Evidence. So mag-comment kayo below kung ano yung favorite ninyong nabili ninyong any product from Yves Rocher Philippines. And sa dulo ng comment ninyo, huwag ninyong kakalimutang ilagay yung Instagram account ninyo, because sa Instagram account ko, i-announce yung isang mananalo, yung mananalo nitong Comme Un Evidence. Ilalagay ko sa description box below netong video kung kailan yun maa-announce, okay? And make sure lang na working yung Instagram account ninyo, because may mga times na merong nananalo, una, hindi ko sila matag,
Pangalawa, hindi na nila chinek yung Instagram account nila. And wala na yon. After 1 month, ibibigay ko na sa iba yung prize. Okay? So, make sure lang na working and ilagay ninyo sa calendar ninyo yung date kung kailan ko i-announce sa Instagram yung isang mananalo. Ulitin ko, ilalagay ko sa description box below kung kailan ko i-announce yung isang mananalo. This is for Philippine address only. Kung nanonood kayo sa akin and nasa ibang bansa kayo, pwede naman kayong sumali. Just make sure lang na kung manalo kayo, meron kayong mapoprovide na Philippine address and merong magtatabi nitong prize ninyo, nitong pabango ninyo until makabalik kayo dito sa Pilipinas or unless gusto ninyong ipangregalo siya sa mga loved ones ninyo, sa mga relatives ninyo dito sa Philippines. Nabubulol na ako, guys. So, ayan na guys. Good luck dun sa isang mananalo and hopefully nag-enjoy kayo dito sa video na to. Thank you for watching and see you again on my next video. Bye!